Hindi si Ciro ang ibong mandaragit na hinuhulaan ni Propeta Isaias na ibong mandaragit. Karamihan ng mga tao ngayon naniniwala na si Haring Ciro ng Persya ang kinatuparan ng isang hula o propesiya na binabanggit ni Propeta Isaias ukol sa isang lingkod ng Diyos na kanyang itinulad sa ibong mandaragit. Isaias 46:11 na tumatawag ng ibong mandadagit mula sa silanganan, di taong gumagawa ng payo mula sa malayong lupain. O aking sinalita, akin namang papangyayarihin. Aking pinanukala, akin namang gagawin. At kanila nila itong iniuugnay sa ilang talata ng aklat ni Propeta Isaias, kung saan ay tahasang binanggit ang pangalan ng Haring si Ciro. Isaias 44:28 na nagsasabi tungkol kay Ciro, siya ay aking pastorat, isasagawa ang lahat kong kaligayahan. Na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, siya ay matatayo. At sa templo ang iyong patibayan ay malalagay. Isaias 45. True, ganito ang sabi ng Panginoon sa kaniyang pinahirahan ng langis, kay Ciro na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya, at aking kakalagan ng mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya, at ang mga pintuang bayan ay hindi masasarhat. Dahil sa Jacob na aking lingkod, at sa Israel na aking pinili, tinawag kita sa iyong pangalan. Aking pinamagatan ka, bagaman hindi mo nakilala ako. Isang argumentong suntok sa buwan ito, sapagkat wala naman talaga tayong mababasang Ciro sa buong kabanata kapantiking ng aklat ni Propeta Isaias. Ang talatang Artifat 28 at 45, Sidon at Watte, ay ang pinatotohanan ni Ciro at hindi ang Isaias 46:11. Malinaw na inutusan kasi ng Diyos si Ciro na siya'y ipagtayo ng templo na siyang tinupad niya. 2 Chronica 36:23. Ganito ang sabi ni Ciro na hari, NG Persia, lahat ng kaharian sa lupa ay ibinigay sa akin ng Panginoon ng Diyos ng langit. At kaniyang binilinan ako na ipagtayo siya ng isang bahay sa Jerusalem na nasa Juda. Sino mang mayroon sa inyo sa buong kaniyang bayan, sumakaniya nawa ang Panginoon niyang Diyos at umahon siya. Maliwanag na hindi nila maunawaan ang katangian ng hulang pagsusugo ng Diyos, sapagkat kung ang isang tao ay hinuhulaan, siya rin mismo ang magpapatutuo nito at magpaliwanag na siya ang katuparan ng propesya. Ito ang ilang halimbawa: Juan Bautista, Isaias 43, Juan 1:19-23, Apostol Pablo, Isaias 49:6, Gawa 3:46-47, at ang Panginoong Hesukristo, Isaias 61:1-2, Lucas 4:16-21. Mapapansin natin na ang binabanggit lamang sa hula ay ang kanilang gagampanan at ang kanilang pagmumula na katibayan na sila ay may karapatan sa pangangaral at may kahalalang bigay ng Diyos bilang kaniyang sugo. Kaya't kung hindi si Ciro mismo ang nagpapatotoo, ang paniniwalang iyan ng marami ay mawawala ng kabuluhan dahil hindi kailanman inangkin ni Ciro ito. Si Ciro lamang ang may karapatang magpatotoo nito kung talagang siya ang kinatuparan nito, ngunit kahit isa sa mga aklat, kasaysayan ay walang magpapatibay na magpapatotoo na ito sinasabi ni Ciro na siya ang kinatuparan nito at hindi ang ibang tao ang dapat magpatotoo nito. Kung gayon, walang dahilan para tayo ay maniwala na siya nga ang ibong mandaragit sa Isaias 46:11. Ang aklat ni Propeta Isaias ay aklat ng mga hula o propesya, kaya hindi maaaring sabihin nila na ang kasunod na mga kapitulo o kabanata ay pare-pareho lamang ang tinutukoy. Ang aklat ni Isaias ay hindi isang pangkaraniwang aklat na kung saan ay madali mo itong mauunawaan. Kailangan ito ng gabay ng tunay na sugo gaya ni Apostol Felipe. Gawa 8:27-31, pumunta nga doon si Felipe at dumating naman ang isang pinunong taga-Ethiopia na ingat yaman ng Candace o reyna ng Ethiopia. Galing ito sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Pauwi na ito noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa. NG aklat ni Propeta Isaias, sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa, NG pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, naunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sagot naman nito, paano ko mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ang pinakamalalang gagamiting argumento ng mga naniniwalang si Ciro ang ibong mandaragit ay ang paglalagay ng pangalan ni Ciro sa Bibliang salin ni Kenneth Taylor. Ang The Living Bible, Isaiah 46:11, I will call that swift bird of prey from the east, that man, Cyrus from far away.
and he will come and do my bidding. I have said I would do it and I will. Daragdag nito ay tahasang paglabag sa utos ng Diyos na huwag dagdagan ng kaniyang salita. Deuteronomio 4:2. Ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking inutos sa inyo upang inyong maingatan ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Sapagkat ang pangalang Cyrus Koresh ay hindi mababasa sa orihinal na Hebreyong manuskripto ng Isaias 46:11, Westminster Leningrad Codex. Ang The Living Bible kasi ay isang paraphrased na translation na hindi maaaring matawag na karapat-dapat pagbatayan ng pagtitiwala sapagkat ito ay hindi naaayon sa orihinal at iniiba nito ang kahulugan ng tunay na teksto. There are dangers in paraphrases as well as values, for wherever the author's exact words are not translated from the original, hence may he giving the English reader something that the original writer did not meant to say. The Living Bible Preface. Strong's Exhaustive. Concordance of the Bible with Hebrew and Greek dictionaries. Ang salitang silangan na ginamit sa Isaias 46:11 ay may katumbas na Hebreyong salita na Mizrach at sa Hebreo, kapag ginamit ang salitang Mizrach, ang tinutukoy ay ang malayong silangan gaya ng ipinapaliwanag ni William Smith. East. The Hebrew term, kedem proper, means which is before or in front of a person, and was applied to the east from the custom of turning in that direction when describing the points of the compass, before, behind, the right and left representing respectively east, west, north and south, Job 23:8-9. The term generally used refers to the land lying immediately eastward of Palestine, Arabia, Mesopotamia and Babylonia. On the other hand, Mizrach is used of the Far East, with a less definite signification, as in a 43:5 is a 46:11. Smith's Bible Dictionary, page 154. Kaya natitiyak natin na hindi si Ciro ang ibong mandaragit na manggaling sa malayong silangan, Mizrach, sapagkat ang silangan kapag Persia ang tinutukoy ay ang Hebreyong salitang kedem ang ginagamit. Sometimes kedem was used to mean a general eastward direction, as at Genesis 11:2. At other times it meant east, in relation with someone else, as at number 34:11, where the expression of east of Ain. At still other times, it referred to the area that lay east and northeast of Israel. This includes the land of Moab and Ammon, the Arabian desert, Babylonia, Persia, Assyria and Armenia. Aid to Bible Understanding, Peter 4:78. At upang lalo pang mapabulaanan ang kanilang paniniwala na si Ciro ay ang ibong mandaragit ay alamin natin ang katangian ng ibong mandaragit. 1. Taong gumagawa ng payo, anundo mula sa malayong lupain. Ayon sa Biblia, ang payo ay katumbas ng salita ng Diyos at ng katuwiran o utos ng Diyos. Awit 1-7:11. Sapagkat sila'y nanghimagsik laban sa mga salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan. Awit 1:19-72. Awitin ng aking dila ang iyong salita, sapagkat lahat ng mga utos mo ay katuwiran. Daniel 4:27. Kaya't, O Hari, tanggapin mo ang aking payo at lansagin mo ng katuwiran ang iyong mga kasalanan at ng pagpapakita ng kaawaan sa dukha ang iyong katampalasanan, baka sakaling ikatibay ng iyong katiwasayan. Kaya ano ang kahulugan ng taong gumagawa ng payo o ng katuwiran? Ganito ang sabi ng Biblia. Ay Juan 3:7. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man ang gumagawa ng katuwiran gaya niya na matuwid. May tinutukoy dito si Apostol Pablo na taong matuwid na dapat tularan ng ibong mandaragit at walang iba kundi si Kristo. Juan 2:1. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesu Kristo ang matuwid sa makatuwid. Ang ibong mandaragit ay taong gumagawa ng payo o katuwiran ng Diyos ay isang matuwid gaya ni Hesu Kristo na matuwid. Strong's Exhaustive. Concordance of the Bible with Hebrew and Greek dictionaries. Ang salitang silangan na ginamit sa Isaias 46:11 ay may katumbas na Hebreyong salita na Mizrach at sa Hebreo, kapag ginamit ang salitang Mizrach, ang tinutukoy ay ang malayong silangan gaya ng ipinapaliwanag ni William Smith. East. The Hebrew term, kedem proper, means which is before or in front of a person, and was applied to the east from
the custom of turning in that direction when describing. The points of the compass, before, behind, the right and left representing respectively east, west, north and south, Job 23:8-9. The term generally used refers to the land lying immediately eastward of Palestine, Arabia, Mesopotamia and Babylonia. On the other hand, Mizrach is used of the Far East, with a less definite signification, as in a 43:5 is a 46:11. Smith's Bible Dictionary, page 154. Kaya natitiyak natin na hindi si Siro ang ibong. Mandaragit na manggaling sa malayong silangan, Mizrach, sapagkat ang silangan kapag Persya ang tinutukoy ay ang Hebreyong salitang Kedem ang ginagamit. Sometimes Kedem was used to mean a general eastward direction, as at Genesis 11:2. At other times it meant east, in relation with someone else, as at number 34:11, where the expression of east of Ain. At still other times it referred to the area that lay east and northeast of Israel. This includes the land of Moab and Ammon, the Arabian desert, Babylonia, Persia, Assyria and Armenia. Aid to Bible Understanding, Peter 4:78. At upang lalo pang mapabulaanan ang kanilang paniniwala na si Siro ay ang ibong mandaragit, ay alamin natin ang katangian ng ibong mandaragit. 1. Taong gumagawa ng payo, anungdo mula sa malayong lupain. Ayon sa Biblia, ang payo ay katumbas ng salita ng Diyos at ng katuwiran o utos ng Diyos. Awit 1-7-11, sapagkat sila'y nanghimagsik laban sa mga salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan. Awit 1:19-72, awitin ng aking dila ang iyong salita, sapagkat lahat ng mga utos mo ay katuwiran. Daniel 4:27, kaya't, O Hari, tanggapin mo ang aking payo at lansagin mo ng katuwiran ang iyong mga kasalanan at ng pagpapakita ng kaawaan sa dukha ang iyong katampalasanan, baka sakaling ikatibay ng iyong katiwasayan. Kaya ano ang kahulugan ng taong gumagawa ng payo o ng katuwiran? Ganito ang sabi ng Biblia. Ay Juan 3:7, mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man ang gumagawa ng katuwiran gaya niya na matuwid. May tinutukoy dito si Apostol Pablo na taong matuwid na dapat tularan ng ibong mandaragit at walang iba kundi si Kristo. Juan 2:1, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid sa makatuwid. Ang ibong mandaragit ay taong gumagawa ng payo o katuwiran ng Diyos ay isang matuwid gaya ni Jesucristo na matuwid. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man ang gumagawa ng katuwiran gaya niya na matuwid. May tinutukoy dito si Apostol Pablo na taong matuwid na dapat tularan ng ibong mandaragit at walang iba kundi si Kristo. Juan 2:1, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid sa makatuwid. Ang ibong mandaragit ay taong gumagawa ng payo o katuwiran ng Diyos ay isang matuwid, gaya ni Jesucristo na matuwid. Itanong natin kay Propeta Isaias, ano nga ba ang gawain ng matuwid? Isaias 26:7, ang daan ng ganap ay katuwiran. Ikaw na matuwid ay nagtuturo ng landas ng ganap. Ang ibong mandaragit pala ay magtuturo na gaya ni Kristo. Ang ituturo ay gaya rin ng ipinangaral ni Kristo, ang salita ng Diyos, 1:4-20. Dito pa lamang ay mapapatunayan na hindi nga si Siro ang ibong mandaragit, sapagkat kailanman ay hindi siya nakapangaral. Ayon pa din sa hula, ang ibong mandaragit ay manggagaling sa malayong lupain na ito ay tumutukoy rin sa binabanggit sa talata na silanganan, Isaiah 46:11 na tumatawag ng ibong mangdadagit. Mula sa silanganan, ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. O aking sinalita, akin namang papangyayarihin. Aking pinanukala, akin namang gagawin. Ang kaniyang lahi ay magmumula sa malayong silangan o Far East. From the Far East, I will bring your offspring ANF from the Far West. I will gather you. Isaiah 45:6 says Moffat. Sa ibang salin ng Biblia gaya ng isang Katolikong salin na magandang balita Biblia, ay mababasa natin ang salitang dulong silangan. Isaiah 43:5, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Ang banggit na dulong silangan ay nangangahulugang
Far East, Malayong Silangan, Dulong Silangan. English-Tagalog Dictionary. 1977 edition, page 335. Papaano pa natin? Mapapatunayan na ang Pilipinas ay ang bansa kung saan natupad ang hula na pagmumula ng ibong mandaragit. Ganito ang mababasa natin sa isang aklat pangkasaysayan. The Philippines was Spain's share of the first colonizing movement in the Far East. World History, Boak, Slosson and Anderson, page 445, at isa pang aklat na isinulat ng isang paring Jesuita na si Horacio de la Costa. It cannot be without significance that the country which stands almost at the geographical center of the Far East, the Philippines, should also be that in which Christianity has taken the deepest root. Asia and the Philippines, Power 1-69, ayon muli sa hula ng kasulatan, ang silanganan o dakong pagmumula ng ibong mandaragit ay binubuo ng mga pulo ng dagat. Isaiah 24:15. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Ang Pilipinas nga ang tinutukoy ng hula. Kapag sinagguni natin ang kasaysayan, ang pangalang Pilipinas ay nagmula sa pangalang Las Islas de Felipe, mga pulo ni Felipe hango sa pangalan ng hari, noong panahon na tayo ay kolonya ng Espanya, si Haring Philip II. At totoo naman na ang Pilipinas ay binubuo ng napakaraming pulo na siyang pinakamarami sa Asia, kaya nga siya tinawag na Philippine Islands o kapuluan ng Pilipinas. Natiyak na natin na ang Pilipinas ang bansa sa malayong silanganan na kinatuparan ng hula. Kaya upang mas lalo pa nating mapatibay ang ating pagkahawak na kay kapatid na Felix Y. Manalo natupad ang hulang ito ay ating pag-aaralan naman ang panahon ng paglitaw ng ibong mandaragit. Isaiah 41:9. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon at pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Ang pagtiyak sa saktong panahon kung kailan ang wakas ng lupa ay ang mas malalim na pag-aaral sa pagkakahati ng panahong Kristiyano. Apokalipsis 5:1. At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ng isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. Ilan ang bahagi ng pagkakahati-hati sa panahong Kristiyano? Ito ay nahahati sa 7 tatak. Ang panahong Kristiyano ay itinulad sa aklat na tinatakang mahigpit ng 7 tatak o ang katumbas ay mga pangitain na ipinasulat kay Apostol Juan mula sa pagkapanganak kay Kristo hanggang sa araw ng kaniyang muling pagparito, Isaiah 29:11, at ang lahat ng pangitain ay naging sa inyo'y gaya ng magasalita ng aklat na natatatakan na ibinibigay ng mga tao sa isang marunong bumasa na sinasabi, yung basahin nito, isinasamo ko sa iyo, at kaniyang sinasabi, hindi ko mababasa sapagkat natatatakan. Apokalipsis Kanuzech 19. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon awang ng mga bagay na mangyayari sa darating. Kaya kung ang panahong Kristiyano ay nahati sa 7 tatak o buko ng panahon, kailan ang panahong mga wakas ng lupa? Ito ay nasa dulo ng ika-6 na tatak. Bakit? Sapagkat ang nasa dulo ng ika-6 na tatak ay isang wakas. Pagkatapos ng ika-6 na tatak, ay simula naman ang ika-7 tatak at ito ang wakas ng hati na ng panahon ni Kristo, sapagkat sa dulo nito ay ang paghuhukom. Alamin natin ang mga pangyayari na naganap sa katapusan ng ika-6 na tatak upang malaman na natin ang tiyak na petsa kung kailan ang panahong mga wakas ng lupa. Apokalipsis 6:2. At nakita ko nang buksan niya ang ika-6 na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol. At ang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. At ang mga hari sa lupa at mga prinsipe at mga pangulong kapitan, ang mga mayayaman at mga makapangyarihan, at ang bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. Ano kaya ang dahilan kung bakit nagsipagtago ang halos lahat ng uri ng tao? Ganito ang mababasa natin na hula ni Propeta Jeremias. Jeremias 4:13-19. Narito, siya ay sasagupang parang mga ulap, at ang kaniyang mga karo ay magiging parang mga ipo-ipo. Ang kaniyang mga kabayo ay lalong matulin kaysa mga agwila. Sa aba natin, sapagkat tayo'y nangapahamak. Ang hirap ko. Ako'y nagdaramdam sa aking puso. Ang dibdib ko ay kakaba-kaba, hindi ako matahimik.
Sapagkat iyong narinig, o kaluluwa ko, ang tunog ng pakakak, ang hudyat ng pakikipagdigma. Ano ang dahilan ng kanilang pagtatago? Ito may dahil mayroong magaganap na digmaan. Anong uring digmaan ito? Ito ay digmaang makabago sapagkat ito ay gagamitan ng mga pangdigmang makabago na hindi pa nagagamit sa mga digmaan noon gaya ng karo na parang ipo-ipo na umiikot. Do ay tangke. Gagamitan din ito ng mga kabayong mas matulin pa kaysa mga agila o mga eroplano na tinatawag na kabayuhang panghimpapawid, aerial cavalry, na may mga sirenang tumutunog kapag sumasalakay na gaya ng sa pakakak. The First World War was unlike any war in the past. This war was the first in 3 dimensions. The first war in which cities were bombed from the air and the winged warriors fought among the clouds. Of course, the airplanes of 1914 were not so fast, so formidable, nor so numerous as those of today. They were really more important as scouts, a kind of aerial cavalry, photographing enemy movements from above. World History, Boak, Slosson and Anderson, B. 1978, 1979. Ang digmaang ito ay ang unang digmaang pandaigdig kung saan ang lahat ng bansa ay nakikisangkot. Isaiah 34:1-2, kayo'y magsilapit, kayong mga bansa upang mangakinig, at dinggin ninyong mga bayan, dinggin ng lupa at ng buong narito, ng sanglibutan at ng lahat na bagay na nagsisilitaw rito, sapagkat ang Panginoon ay may galit laban sa lahat na bansa, at pusok ng loob laban sa lahat nilang hukbo, kanyang lubos na nilipol sila, kanyang ibinigay sila sa patayan, at nalalaman natin na ang unang digmaang pandaigdig ay naganap noong 1914, kung gayon, ang tiyak na panahon ng mga wakas ng lupa, ayon sa kalendaryo ng tao ay noong 1914, ayon rin sa Panginoong Hesukristo, ang digmaang ito ay ang pinto sa ikapitong tatak. Mateo 24:6-7, 33 at T. Mga kakarinig kayo ng mga digmaan, mga alingaw-ngawng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapuat hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Gayon din naman kayo pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Sa pamamagitan ng mga aklat kasaysayan at ng Biblia ay napatunayan natin na ang kapatid na Felix Manalo ang ibong mandaragit na hinuhulaan ni Propeta Isaias na taong gagawa ng payo o ipangangaral ang kautusan salita ng Diyos. Siya ay magmumula sa malayong lupain sa isang bansa sa malayong silanganan na binubuo ng maraming kapuluan at ito na nga ay ang bansang Pilipinas. Siya ay lilitaw sa panahong mga wakas ng lupa o kapag malapit na ang wakas ng sanglibutan. Hindi ito nagkataon lamang. Ito ay katuparan ng hula sa pagbangon ng Iglesia ni Kristo sa mga huling araw na ito at narehistro sa pamahalaan ng Pilipinas noong July 27, 1914 sa pamamagitan ng kapatid na Felix Wheaton Manalo.